Question sa online, gikan ka Jake De Vera. Sir, wala pa may nakakadawat og DA financial assistance dinhi sa Banay-Banay, Davao Oriental. Okay. So maybe ang ilahang kung naa sila card sama sa kung ingon, apil sila sa katong wala pa nasudlan. Kung naa na sila card. Pero kung wala pa, kinahanglan kung 2 hectares and below siya, dapat naka-RSBSA siya. So mas ang pinaka maayong buhaton ni sir, muadto ka sa LGU, sa ato ang Municipal Agriculture Office. So i-follow up kay hantod karon kulang pa mi o more than 18,000 beneficiaries pa. Naa pa mi more than 18,000. So kana mas maayong imong buhaton mo ato ka sa LGU, i-follow up nimo imong list. Kung naka-RSBSA ka 2 hectares and below, then i-submit sa imuhang list. LGU man na mag-submit sa list para ma-apilan siya para sa katong kulang na mo na 18,000 allocation. Okay. So mo to Jake De Vera, no, doon lang sa inyong LGU, sa inyong Municipal Agriculture Office para sa dugang impormasyon ug giya. Shout out po din, no, watching from Veruela, si JP Tipudan and si Bibi Glaze Redocto Lanit, watching from ATI Panabo City. And isa ka question pa ya, gikan kang Lemab Epic, mo na ihangalan din sa Facebook. Sa Agusan Soria kay wala pa ang farmers assistance, dugang abono na unta ni. Okay, actually si Region 13 Agusan, Region 13 sila. Actually namang gud ubang region na ano pa sila, naghulat pa sila sa tong top up from USSC na list. Pero dili pa sabot na dili sila makadawat. Makadawat sila medyo late lang gamay siguro. Kay magdepende mo muna kang regional office. Sila gid ang magkuan. So yes. Mas okay nga mo do ngay po sa update dito. Yes. Mas maayo na mga sila update dito sa regional office. Kay si Region 11 na pa mi sa asob karon mga 60% pa man mi sa amo ang distribution. Katong distributed na, claim na ni farmer. Imagine, claim na ni farmer na mga 63% na may sa ng Rice Farmer Financial Assistance. Pero sama sa akong ingon ganina, akong ginawag atong mga farmers nato, mga LGUs na naa sa Region 11 na naa patay kulang, pwede pa mo mag-submit og list para sa ato ang Rice Farmer Financial Assistance. Right. And watching from Agusan del Sur, si Anchi. Hi ma'am. And of course, na ay nagpa-regards diri si Jacinth Chern. Hi Papa daw. Kuyawan mo punta ni nang mag-comment og ginani ko. Ako man sige dili ni anak ni mo ba. Magahi Papa og kayo. Hi Jacinth and si Lemab Epic watching from Dubai. Alright, so far yan no, ano naman yung mga strategiya nga inyong gi-implement karon, and sa ato ang mga rice farmers pod nga napahidugang mga question, ayaw mo og na mag-hesitate kung ulang mo sa inyong municipal agri office kay mohatag na sila dugang impormasyon. And of course, unsa pa aside ani RFFA, unsa pa yung mga additional nimo mga announcement or pahimangno sa itong mga farmer beneficiaries ani? Actually, kaning Rice Farmer Financial Assistance, ang purpose magud ani na gihatag ni sa ato atong 2021, additional naapektuhan magud sa pagbaba sa presyo sa palay. So every time na mo harvest ta makadumdum ta ani kana bang barato ang kumay, at least na ay financial assistance na mahatag ang ato ang departamento, ato ang para sa atong mga mag-uuma. Kaning Rice Farmer Financial Assistance 7,000 na siya karon, no? Wala ta kabalo basin next year madako pa siya. So ako alam po na kaning atong assistance na naman nakuha ato pong humahimo ato pong gamiton sa sakto pod, no, igastos dito sa sakto pod, no, sa ato ang padulungan sa ato ang assistance na gihatag sa ato. Kay sa rice farmers man ni dapat sa rice farming pod gid ninyo. Yes, no, padulong ang imuha, no? At least makukuha rin yung gastos, no, naamoy financial assistance na 7,000. Alright, and of course, na ay isa sa mga valid IDs sa inyong gini-require. Actually, naata, pwede na i-post diya mo yung mga valid list of acceptable IDs. Daghan kayo na siya. Isa lang ba ang
Pila ba kabuk ang gina-require? Actually, isa lang. Isa Basta, valid siya, meaning, dili siya expired. Ha? Akong klarohon kay namo ko yung mga new beneficiaries. Halimbawa, new beneficiaries ka, sample, mo-appeal ka ng RFFA, mo claim ka sa 5,000 mo, pero wala pa kay IDs. So, naami i-conduct na karaban by munisipyo, by province. So, among kuhaon ng mga list nila, katong mga wala pa'y card, kinamog yung reklamo, sir, kami wala pa'y card. Ma-experience na mo na. Sir, kano sa mabot akong card? Nakadawat mo kong cash sa una, pero karon wala po ko'y card. So, ang may tabuan na ami karaban na i-conduct, ay panghatag dito, ay i-add dito sa ato ang mga LGUs. And then, dito, maghimo sila. Dito, claim si farmer, picturean siya para mahimuan siya og cards. So nga nang mahitabo atong mga farmers na wala pay cards kay matingala sila hantod karon wala pay cards. Okay. Kaya nakagwapo pud anang ilahang card na badawat kanang ilahang IMC card kanang intervention monitoring card. ID na siya. Dito lang mga ATM. ID pa gyud siya. Kana pa wala sukad, wala pa tay ATM na na-picture na to, no. Kanang ato ang IMC card, picture na at least meron na i-picture sa pasabot, ID na siya. Ano kay ID, napagod kay ATM, di ba? Pero ang kalahian lang niya is dili siya pwede depositohan og kwarta. Akong klarohon ha. Dili siya pwede depositohan ni farmers og kwarta kay si DA ra ang pwede magbutang og sulod. Pero kanang IMC, ang target mo na sa una is tanan intervention ni Department of Agriculture diha ibutang from seeds, fertilizer, biofertilizer, tanan inputs diha na. Si farmer mo ato na lang sa tindahan para i-claim. Ingana ang purpose ng IMC card nato. So karon na ay mga twist gamay na changes kay procurement man ta karon panahon na, pero hopefully sunod kaning IMC card nato diha gid nato padulong kay digitalization na gid ba ang ato ang purpose nganong na atay ngani. Ang purpose ni IMC card is ingana mapasayon tong farmer na ang intervention mo abot dito sa iya. Nya siya pud ang naay choice. Kay naaman sa iyahang card kung unsang abono iyahang kuhaon, kung unsang biofertilizer iyahang kuhaon, o unsang seeds iyahang kuhaon na sa iyahang IMC card. Wala akong dito katong pareha sa una nga grabe kataas ng mga linya. Si farmer bugay kayo mahuman ng linya ba. And aside na ng mga acceptable IDs na itong ipakita yan, naapod din, masig sa mga wala pa naka RSBSA. Wala siya. Atong updating slip, kintahay si farmer. Wala, nakakuha siya og kanang area or bag-o. Lahi ang nagbasak sa iyang area. Naatay updating slip, kanang slip A. Actually, naana sa LGU. Sa LGU ang nagabuhat ana. Dito ka mo fill up sa form para kung gusto ka mag-update na ang imuhang area, nga ka na ko. So, diha, tanan, natay forma na ginabilin sa LGU para si farmer po maka-update time to time sa iyang areas. And of course, natay QR code ya para asa man ni kini maipakita nato sa screen. Actually kanang ato ang for correction, no? Naanay for correction, i-scan dito, i-scan na nimo na siya. For correction tapos kung reactivation para ma-reactivate ang imong card, i-scan na pud na nimo. Mugawas automatic na. Alang sa dugang impormasyon niya kung nasa ilay mga pangutana pa, unsa ba na ba mo email address or contact number nga pwede nila ma-reach niya, ma-contact nila? Actually, sa medyo akong i-correct ako ang number kay medyo na mali akong number diha. Ako ang numbers is pwede na ako i-dictate, no? 0907 947 0772. Akong balik ko na 0907-947-0772. Kung na may mga pangutana, updates, pwede mo ko i-diretso o tawag or text. Basta dili lang Sabado. Dili lang Sabado. Monday to Friday. Pwede ko ninyo i-text or tawagan. Or pwede na po ninyo i-email, no? Pwede ninyo po i-email sa ricedabaw@gmail.com. Alright. Unsa ba yung mga ingon niyo na may caravan nga paghimuon no para tong mga wala pay cards. Aside na lang unsa pa yung mga nakaplano ninyo mga activities in the coming weeks or months para sa RFFA? Actually si RFFA ongoing ang pag-ato sa mga LGUs, katong mga LGUs na naay mga problema sa mga PIN kay among gibuhat mangud karon kay based sa among experience last year. Si PIN, kadaghanan sa mo ang PIN
na PIN o card na gipanghatag karon dili mao ang PIN number. Gituyo na mo na siya para dili siya maklaiman. Dili siya maklaiman ni kanang nagunit sa card. Kay amo ra bayang ibilin sa LGU ang card. Among ibilin kang LGU ang card ug ang PIN number. So kung naay magka-interest, bisa pag unsaon na nila pislit ang PIN dia, di gyud na nila ma-withdraw. So ang purpose ato i-reactivate na mo to. Pero dali ra, during pag-ato na mo sa area, taas siguro ang sa kaadlaw o bisa dili ato na mo sa kaadlaw. Ato ma-change PIN na mo, ma-activate na mo sa farmer. Para paghatag na mo mismo sa farmer among gitagaan na dito ang PIN na tama. So inga na among ginabuhat for security kay kabulot ta basta nga mga estudyante mas maayo mo nang secured gud na sigurado na si farmer gud ang nakakuha sa iyang PIN. Kay kung mag-uban man gud sila duha ang PIN ug ang card, dali ra ka siya withdrawhan. So init sa mata sa tao. Mo na among gibuhat. So naa si Caravan, actually ang Caravan is magdepende sa schedule ni LGU kung unsa yang ihatag na schedule para sa Caravan. Okay. Aside sa RFFA, naabatay mga aktibidad, upcoming activities po sa RISE as opportunity na actually daghan ta actually bago lang nahitabo sa pila ka tuig sa 2 years na mo na nag-vouchering karon man nausab ang sa Department of Agriculture nausab ang pamaagi sa paghatag sa intervention pinaagi sa procurement. So akong ginaawhag pahibalo sa atong mga rice farmers na ang seeds karon o ang tanan intervention na ihatag ni Department of Agriculture tanan inputs piniagi na og procurement. So naatay pagahimuong Caravan 3 to 5 days. 3 to 5 days Caravan per munisipyo. Naa diha ang supplier sa seeds, naa diha ang supplier sa fertilizer, naa diha ang supplier sa biofertilizer ug mga soil ameliorat. Kana na panahon ay Caravan siya i-distribute ang ilahang mga intervention. So possible karong bulan na magsugod na kay siguro mga 3rd to 4th week sa April after sa Holy Week magsugod na ang distribution sa ato ang mga intervention para sa ato ang rice para sa atong mga rice na mga mag-uuma. So akong ginaawhag pud ang ato ang mga rice farmers no na sa una manggod vouchering man siya makapili siya sa seeds karon katong ilahang mga top 5 varieties naa gihapon sila o magdepende na lang sa LGU unsaon nila pag i-prioritize. Actually ang nahitabo karon is naa sila listing na gihatag sa amua based lang pud atong number of bags ka variety nila. So kung ikaw nakapili na kaingayan na variety ayo pag-usap-usap kay luoy pud tong nakapili ana na makakuha siya laing varieties no. Ingana ang mahitabo. Allocate na. Pahabol ni Jake De Vera katong taga Banay-Banay, Davao Oriental. Ingon siya nag-first batch na daw. Naana po daw sila RSBSA o card. Pero giingnan daw siya nga sa second batch na daw siya. Posible ba na yan? Yes, actually do. So for information po sir no, ingani ang nahitabo sa ato ang Rice Farmer Financial Assistance sa pagkakaron. Sa target nato na 50,000 farmers karon. Actually 2024 ni last year na budget ang 2025 nato naa pa wala pa na so 2024 na allocation. So ang naa pa lang is only 30,000 ang naisulod sa out of 50,000 farmers 30,000 pala ang naisulod mo to kung ingon ganina akong gibalik no na wala mi nag-inform unta wala pa mi nagpahibalo na naa naisulod ang card pero tungod sa farmer na sige pansak sa ilahang ATM so ni spread ang information na naa sulod lang ilahang cards. So posible kana siya among tan-awon ang iyang pangalan base naa sa katong 20,000 pa na wala na sudlan. Pero kana siya dili ingon na dili masudlan. Masudlan siya kay naka-allocate man siya 50,000 farmers. So ingana siya. Sir Jake, amo ang ibutang sa comment section itong contact details nga ihatag ni Kuya Makoy, katong ilang email o iyang cellphone number. Tapos manawag nila ka or mag-PM dito katong kabahin sa imong question kay para mas magiyahan ka Sir Jake. And shout out po di ay kay Ma'am kinsa ba ni si Aljezon Ilano mayong hapon og thank you for watching. Alright, so dugang mensahe sa tamag goodbye sa mga viewers. Dugang mensahe nimo sa mga rice farmers dinhi sa region mga pahimang no.
Okay, so sa kanang mga rice farmers, no, ako kay rice farmer man pud ko. Tungod sa pagbaba sa presyo sa palay, dili mo gud nato na kabalo ko mo ang pinakainit karon na issue sa ato ang mga rice farmers. Sa ato ang mga rice farmers ay tungod sa pagbaba sa presyo sa palay. Pero as ako ang idugang, no, dili lang siguro ta kaayo magpaanang hinuon maapektuhan man kita tungod kay barato, pero dili ta magpadala sa emotion kaayo kay ang ato ang paningkamutan namudako na lang atong abot og pahimo ato pa maagi na kanang value adding ang ato ang abot, ang atong humay ayo ibaligya og palay ra kay barato, ipauga or something magtinabangay ta kung si maayo mamaagi o kay tungod kay barato kay humay kay bisan ako naapektuhan man jud ko sa pagbaba sa presyo sa humay. So, akong iawag ang mga farmer na dili lang tag palay atong ibaliya o mahimo bugas atong ibaliya para medyo taas-taas ang ato ang presyo. O kana ayo lang pug kay ana man na kung daghan ang supply, siyempre po barato. Kung mugamay ang supply, mumahal man gid ang ato ang mga produkto. Na dili lang pud unta ta mag-ship og laing produkto kay as per isa ka rice isa nag rice farmer pud ta nya tungod sa ato ang sufficiency level di pa man nato mamit, si region is na pa lang ta sa 56%, so meaning kulang gid ato ang humay. So siguro naalan tay pamaagi na mapataas-taas nato ang ato ang kanabang value adding lang sa ato ang abot, no, dili lang tang magsigig salig na ibaligya nato og palay o mangita pud ta og variety na medyo gwapo pud ang quality para ini ibaligya nimo na bugas siya medyo okay ang iyahang presyo. So kana lang, no, dili lang ta total da man tay bahalag ginagmay ni amo ang ginahatag sa inyo, ha, bahalag kanang amo ang assistance is ingani, pero at least matabang-tabangan si farmer na dili kayo bugat ang among mga assistance na gihatag unya para pod mo dako atong abot kana among ginapanghatag na mga abono ang mga kaya actually nagahatag man mi kada cropping nagahatag mig abono atong ato ang mga beneficiary sa rice. Hinaut-punta na kana ang purpose mong udna mo ana is para mo increment ba rice atong yield increment sa ato ang dili ato himuon na substitution ato ang gihatag na abono. Kung ikaw farmer nagamit ka og tulo ka sakong abono nya gitagaan kag tulo namo, so unom na kasako imong gamiton, dili na kamo palit. So unsaon nato pagkuha sa increment sa yield kung ang imuhang ginalabay is dili enough na pagkaon sa ato ang mga tanom. So nga lang magtinabangay ta kami willing po yung tabang sa kami po ang matabang is kung pila pod lang ang amo ang mahatag kung pila ang mga allocation nga gihatag sa nasyonal. So at least bahala ginagmay na magtinabangay lang gihapon ta. Alright. And of course mensahe pasalamat nato kay Makoy sa imong mga heads, sa imong mga boss nimo for allowing nga mag-conduct ning TikTok, no, si ang ato ang regional rice banner program focal si Ma'am Evelyn Ateneneng Basa, nagkakisalamat of course ang FOD chief si Engineer Lorenzo Bermilio. Thank you kayo.